Ikaw ba ay may problema? Basta, hindi pera. Ikaw ba ay may chika? Basta, hindi mema. Ihanash mo na yan sa mga paborito mong frena dito sa Dear Bex. Dear Bex. Ayan. Delayed childhood po tayo. Sorry. Ayan, meron tayong paano dito. Pa-props. Yes. Ganyan. Happy Siguro Wednesday! Mga bakla. Mga bakla. Happy Wednesday sa inyo. Kamusta? Ayan, another week na naman po tayo nagkasama after nating magseryosohan. Nandito naman po tayo sa isang episode na MMK Baklaan. Pero at syempre, ito pa rin yung setup natin sa hula-hulang mic. Oo, at ito pa rin ang aming outfit, so wag na magre-reklamo. True. And thank you so much for the comments sa Dear Bex. Hindi nila kinakaya yung mga episodes. Oo nga, nanggigigil lagi si Sam eh. Parang Si Sab din. Hindi niya kinastress Si siya. Sab, ang kinastress niya is yung unang Dear Bex. Hindi niya pa naririnig yung pangalawa. So, Kapit at saka catch up sa mga di pa nakakahabol sa Dear Bex. May mga nagre-request nga na sana weekly na lang daw ang Dear Bex. Kaya. Hindi, para naman hindi kayo maumay. Baka naman umay pag buro na lang tayo Dear Bex. Tsaka maubusan ng storya yung mga taong nagsesend. Oo, yan. So, umpisahan, wait na nga. Gusto ko yung kairita ka. Kiwi lang. Wait Ayan. lang, iayos natin siya. Si Bini Lulu. Oo. Ayan. Okay. Nadilulo. Umpisahan na ba natin? Sige, go. Dear Bex, hello po. Ako po si CJ, 15. Bex. Becky po, pero hindi po alam sa amin sa bahay. Ay. Pero pag sa school po, nakakapag-express naman ako ng aking gayness, lalo when I'm with my friends. Ako po yung tipong gay na gandang pulbo at lip tint sa school. Ay, tere! Gusto ko yung yung very specific. Oo. Pero bago po dumating sa bahay, I make sure po na wala nang bahid ng makeup sa aking mukha. Ay. Sometimes po may mga outfit din ako na girly-girly na sa labas ko lang nasusuot. Need muna magbihis somewhere else bago makauwi. I also have a separate secret Facebook account para sa family. Iwas bukayo. Talino ni Badet. True. I have very homophobic parents and 2 older brothers po. Marami silang side comments about other gay people dito sa amin and pag may mga gay characters sa movies and TVs. Pero recently, I've been considering coming out. But sobrang afraid Aguilar or kot na Mabugi Wonderland, although never pa naman po nila ako sinaktan ever. Medyo nakakapagod lang po. Basically, I have to suppress myself in front of people that I love best. Mag-come out na po ba ako or wag muna? Thank you po, Baxter. Super aliwang podcast po. Love you, CJ. Thank you, CJ, for supporting Baxters and the Dear Bex. Kaya nga, Ayan. thank you, CJ. Ako ba muna? Sige. Para sa yung finale. Kasi Baka ano to lagi eh. ang ano. Kasi ano Voice to. of Bakla. Oo, Dito muna tayo sa Voice of Allyship. dito muna tayo sa voice of babaeng bakla. Ako ang masasabi ko, I know it's really hard to suppress yourself from being yourself, 'di ba? Mahirap 'yan eh, kahit sino naman. Pero I think wag mong bibiglain. And I think it will come at the right time. Meron lang akong i-share. Meron kasi akong kilala na sa akin siya unang nag-come out. Alam ko nakikinig ka. So, college to. Tapos dinala lang niya ako sa restaurant. Tandang-tanda ako, Pizza Hut pa to. Tapos sabi niya, Hindi, sabi niya, Jonah pa kasi. Tawag nito, kasi ako, bakla ako, parang ganon. Pero ilang taon kayo nito? College yung mga 18 plus na. Oo, mga 18 plus na rin naman. Pero even before, meron ng mga kuro-kuro, lagi siyang inaasar sa community namin na ganun siya. Pero hindi niya yun na-acknowledge. Saka nagka-girlfriend pa siya. So parang ako din, confused ako. Bektas ba to or ano? So parang wala akong, kumbaga parang ayoko siyang i-judge. So natuwa naman ako na sa akin siya unang nag-open. Tapos after nun, alam mo, parang syempre hirap din siya sa family. Like you, hirap din siya sa family.
Kasi hindi naman homophobic yung family, pero syempre, nandun yung pressure ng Filipino na parentals na they're expecting him to have a family, to have a child. Kasi, ang gaga ni Akala, nagpakilala ng girlfriend na nagka-girlfriend. So, parang syempre niisip nila, toks to, straight to. Ngayon, alam mo ba, share ko lang, parang 2 years ago lang siya nag-come out sa mama niya, tas a year after sa papa naman niya. Nagigets mo ba? It's about right timing. It's not about parang dahil nahihirapan ako, ngayon ko na ilabas. Lalo na sa situation mo, kung homophobic sila, eto nga, hindi pa homophobic, hirap na siya. What more yung sa'yo na homophobic, mas mahirap yan. Kasi yung sa mama niya, tanggap agad. Pero yung sa papa niya, hindi siya kinausap ng 6 months. Ikaw, kaya mo ba yon? So, yung mga ganun na scenario, parang you also have to consider when you come out, especially if they are homophobic, kakayanin mo ba kung ano magiging reaction niya? And, parang always think of 2 sides. Parang, kung magiging positive, okay. Paano kung negative ang maging, reaction towards it? May backup plan ka ba? Baka matulad ka dun sa nag-viral na gay na Yung sa Joyride. Sa Joyride na napalayas sa kanila. Ikaw, kung nang papalayas ka, may matitirhan ka ba? Meron bang magsusupport sa'yo financially? Yung mga ganun, you have to consider those things kasi coming out is not really as something na madali lang. Yeah. It's really hard and it's about right timing. And I'm happy for that friend na na-share ko sa inyo na nakapag fully come out na siya sa family niya, sa buong family niya, pati sa kapatid niya. Tapos tanggap siya, kahit na hindi siya kinausap ng 6 months, at least okay na sila ngayon. Kasi siguro na-shock eh. Parang, hello, hindi na. Kumbaga parang isipin nyo, college pa kami noon, so nasa 18 plus ako noon. Tapos nag-come out 30-something na ako. So, inabot siya ng mahigit 1 dekada. More than, bago siya nakapag fully come out sa family. And ang laki daw talaga ng lift sa dibdib niya nung nangyari yun. Kasi parang, sabi niya, nung nangyari yun, parang, alam mo, wala na siyang tinatago. Kaya I'm really happy for you. Ayoko nang banggitin kasi syempre, privacy. But, Hello! you know, he always listens to us and time to time nag-uusap pa rin kami. So, I'm really happy for you. And sana si Jay, ikaw din, dumating din ang araw na makapag-come out ka. Pero for me, wag muna. Ako naman, CJ, sana inagahan mo magbakla. Charing! Ako kasi, ever since, I've been really open. Parang never ako nag-suppress na intensely. Parang hindi talaga eh. Parang I just lived my life. So parang alam na nila agad. So I never had a coming out story because I didn't feel like I had to. Parang Diyos ko, nakikita nila ako nagme-makeup, nakita nila ako nagdadrag. Hindi pa ba yun? Hindi pa ba yun enough? Parang kailangan ko pa bang sabihin yan? Hindi, at saka parang feeling ko naman talaga, tanggap nila. Kasi bata pa lang ako talagang flamboyant na ako. Kumilos, malambot na ako, ganyan. And never naman nila akong tinanong. So, never din akong, I don't think naman kasi na kailangan nilang klaruhin with me. So, yun. Pero ang advice ko always to younger gays is wait until you're 18 before you come out, especially if you have very homophobic and a toxic household. Kasi kailangan meron kang, kung pwede kang mas older, para meron kang resources if ever man na paalisin ka or palayasin ka. Kasi ang hirap. It could happen eh. Yeah, and it happens. Katulad na nung nangyari sa Joyride, pinalaya siya, 'di ba? And thankfully, may mga tumulong pero hindi laging may tutulong sa'yo. Siguro, konting tiis pa, naaano mo naman like what you said in your letter na nakakapag-express ka naman outside. Huwag mo na lang siguro munang isipin masyado yung hindi nakakapag-express sa inyo. Pag uwi mo, matulog ka na. Charing. Lang. Pero siguro unti-untiin mo na wag mong bibiglain na umuwi ka ng nakadrag or naka-full makeup, ganyan. Pero alam mo, as a gay person, alam nila, lalo na your mom, alam nila yan. Meron silang feeling about it na,
Alam mo, mag-share ako ng story. Nung bata pa ako. Siguro ako nito, grade 3, grade 2, mga ganyan. Walang coming out yun nagkasugat ako sa tuhod. Kasi mo na yun, larong kalye. Nagkasugat ako sa tuhod, tapos nakita ng nanay ko. Sabi niya sa akin, iyak ako. Kasi Parang naalala ko to na chika mo. Okay, parang ito yung pinaka-first experience ko or pinaka-unang pinaramdam sa akin ng nanay ko yung acceptance. Naiyak ako. Last time, ikaw yung uyak din. Every time iiyak. Parang sinabi niya sa akin, naku, bakit ka nagkasugat sa tuhod? Magpepeglat yan. Paano ka makakasali ng Miss Universe? Parang sanabi niya ganun. As ilang taon ako noon? 8 years old, 9 years old. Tapos parang hindi ako nakasagot. Parang natawa lang ako or whatever, ganyan. Tapos yun, parang doon pa lang natanggap ako nito. Kahit anong gawin ko. Parang, pero syempre hindi doon tumigil yun. Syempre nagpatunay pa din. Nagpatunay lang. Sa school, ginalingan. Parang, alam mo yun, parang wala nang masyadong questions. So yun, konting tiis pa, ilang taon, at saka sobrang bata mo pa, okay lang yan. Parang, experiment mo muna, sure ka na ba? Pero kung naguhulgong ka na liftin ka, sure ka naman na siguro. Mamaya nag-out ka, tapos hindi ka sure, paano yun, di ba? So, anyway, pag Bex, alam mo na yun. Oo. Actually, ang mahirap kasi dito, homophobic yung family mo. So, merong yan risk. Merong risk of possibly ma-kick out ka or mapalayas ka. Wait until you have resources bago ka umalis or mag-come out para kung hindi ka man matanggap, mapupuntahan ka. And wag kang mag-rely. Wag kang magre-rely sa tulong ng ibang tao. Mas okay yung may tutulong sa'yo, pero it's much better if you can do it yourself. Ganyan. Mahirap kasi pag halimbawang wala kang backup. Kahit sabi mo na marami kang kaibigan, it doesn't mean that they can help you in times of struggle na, yung struggle talaga, yung walang-wala kang, kahit ni singkondoling wala kang, mahirap siya. So, it's better na, you're in the legal age to work, para kung sakasakali man, you can do something to support yourself. Baka din lang nape-pressure ka to come out because of sa nakikita mo, lalo na on social media, na sobrang expressive na ng mga tao ngayon. Lalo na, dami ng napaproud niya ako dun sa mga batang bakla sa TikTok na nakakapag-express talaga sila ng sarili nila. Oh my God, nung time ko, parang hindi ako... Hirap, Oo, I mean, nakagagawa ko din naman yun. Pero not on that level. Alam mo yun na buong madla nakakakita ng mga, And, yun. So, baka nape-pressure ka lang din because of that. Mas importante na, bago ka gumawa ng big decision like this, sure ka sa mga bagay-bagay. Yeah. And also, I'm also hoping na sana there will come a time na people won't have to come out anymore. Kasi parang nagsusubscribe pa. Ito part pa din to ng heteronormativity na yung mga straight ba kailangan ba to come out ever? Hindi na naman, diba? So parang sana... And also, stop asking if they're woman or men on social media. Kung nakikita nyo naman na nakapambabae siya, di babae siya. Ba't mo pa kailangan tanongin? Hindi naman kailangan yun to validate kung ano ba yung pagkatao ng tao na yun. Parang let them be happy. Tsaka part din ng lesson dito yung yung assuming. Parang let's not assume na, lalo na yung mga recently nagka-come out na, for example, etong celebrity na to nag-come out na gay. Tapos sa mga comment, ay alam ko na yan matagal na, ay kahit hindi mo sabihin, hindi mo alam hanggat hindi sinabi sa'yo. Diba? Ganon. Wag na yung a-assume ng mga bagay-bagay. Ganyan. So, yun lang. So, next, meron pa tayong isang letter sender. Correct. CJ, kalmahan mo. Bata ka pa. Take things easy. It will get better. Correct. Ayan. So, diba? Dito na tayo sa ating second letter. Ayan. Dear Bex, ako si Mr. Big, 50 years old. Ay, ibang level na to. From 15 to 50. Oo nga, no? O, diba? Mistiso, working as a team leader sa isang BPO company sa BGC. Baka sa amin to. Charis. Last year, may bago kaming hire. Pangalan natin siyang Mark.
And then, 27 years old po si Mark. So, mga 25 years gap. Correct. Mark has been working under me since last August 2023. I noticed he would always stare at me while working sa floor. May kutob ako ever since na may pagtingin siya sa akin. I work out and I have to humbly say na I think I look good for my age. So parang ano to, George Clooney. Charis! Ang tanda na ni George. Hindi, pero ganong level sa habang Mga tumatanda, ano, fresh, sarap, parang ganon. Gets naman. Ayan. And then, paminta ako, kaya hindi talaga ako halata. Pero out ako to everyone who knows me well. Me and Mark grew closer over the last couple of months. And last week, sabi niya sa akin na gusto niya akong ligawan. Ay, taray. Aray, kung sino pa yung bagets, yung pa yung manligaw. Correct. Mabait, gwapo at hot si Mark. Pero hindi kami intellectually compatible. Sorry. Ay, bubonix. Charing. Pero gusto ko siyang ikama. Charot. Ayun. Ayun Ayan, naman tala. grabe. Maurbog din to eh. Gusto ng werot. Okay, go. Given our age gap and working dynamic, I'm having second thoughts on how I can appropriately approach this situation. My head is telling me it's a bad idea. Professionally, it's a bad look and our age gap may raise a couple of eyebrows. Pero my ego and my lust is telling me to go for it. Ay! Badly need advice. Thank you, Mr. Big. Ay! Dax, Gaano ka big? Dax ba to? Oo. Kaya Mr. Big. Taro. Charis. Ayan. Ikaw ba? Ikaw na ba this time? Sige. Push! Sorry. Gusto ko yung pag ikaw push. It won't be the first time that it's gonna happen. Also, kung ano lang naman, like, nasa ano ba yun? Nasa HR ba yun? Nasa rules ba yun? Bawal. Depende sa company. Pero with our rules sa HR, pwede naman kayo in a relationship. Pero kung halimbawang magka-teammate tayo. Oo, kaya exactly subordinate mo siya. Tama ba? Hindi Tama ba yung naman. term? Hindi, kailangan kung magka-teammate tayo, kunyari manager kita, ako yung agent, tas gusto natin maging in a relationship, Kailangan then nilipat i-declare yung isa. natin sa HR. Kung nandito ka sa ganitong department, you have to go to another department. Hindi kayo pwedeng magkasama sa isang team. I-secret nyo na lang. Charing. Consentidor. Pero kasi, you have to make it clear with him na if you wanna do it, if you're gonna do it, it's just for fun. Parang it won't get anywhere. It won't get serious. Parang ganyan. On your part. Lalo na kasi sinabi mo na hindi kayo intellectually compatible pero bet mo siyang i-bed. And kung go naman siya, kung consensual naman, consenting adults naman kayo both, why not, diba? Make sure lang na walang makakaalam na iba kasi nga yun nga baka tayo ma-HR. Baka matanggal pa ng trabaho. Pero if you wanna take it if you wanna make it serious, lipat mo siya. Palipatin mo siya, pag-resignin mo siya or whatever, pero sabi mo nga, hindi mo naman bet. So, just make sure bago ka gumawa ng move, klaro sa inyo parehas kung anong mangyayari. Ganun. Yun lang. And yung age gap, ano na yan, ano na naman na kayo eh. Nagmamatter ba sa yung age gap? Not really. Ako din. As long as 20... Pero it would be hard for me if the guy has children. For me, That kasi would really matter for ang me. age gap for me, it doesn't really matter as long as the younger one is at least nasa 22, 23 na. Pero pag 21 pababa, yun hindi ko pa masyado. Medyo concerned pa ako. Lalo na yung mga 18 tapos 30. May ano na yun eh, may... Okay lang sa akin yung parang bachelor guy pero walang anak. Because if there's children involved, it's gonna be a different story. I don't want to be an instant mom. True. So, yun lang. May ganyan kasi ako na, ay nako sa ibang ano ko nagchichikahin yung ganyan Lalo na story. dito sa story nyo, wala namang kabet, wala namang, hindi naman kayo Bata, or- sino nga yung last time? Si Steve, si Amir, yan, mga ganyan. May Wala mga namang- asa-asawa, level. Wala Si namang Daisy, ganun. Si diba? Daisy, walang ganun. So, for me, carry lang. Go lang. Ako, taray. Ako, Mr. Big. Ang laki? Ang Dax? Hindi, ako, ang masasabi ko lang, tama naman si Mel. You have to, ako lang for me, you have to, parang assess your feelings. Kung pang serious to, kailangan mo talaga siyang mailipat sa ibang department or pag-resignin mo para tuloy-tuloy.
Pero kung gusto mo lang ng karatan at magdumi, I Dami don't naman magdumi. I don't advise. Kasi ayoko nang nag-iiwan ako ng dumi sa office eh. Mas gusto ko yung sa labas. So kung pangkaratan lang siya, it's hard to trust that person kasi kakalat at kakalat siya sa office no matter what. Ang mangyayari kasi noon, ito na naman tayo. Meron po akong kakilala, true story din ito. Pero hindi to Bekta story. Straight story to kasi babae siya. Yung friend ko naman na ito, parang, meron siyang manliligaw sa office, ka-team din namin. So, parang naging sila, secret yon. Pero, syempre, nagiging on and off sila. Tapos, eventually, meron siyang may umaaura sa kanya sa ibang team. So, yung umaaura sa kanya sa ibang team, nakakaratan niya. Ngayon, syempre, kahit nasabihin mo na hindi sila seryoso, kumalat yon. So, I'm just afraid na baka matulad ka din sa ganung situation. Kasi kahit nasabihin mo nakakausap, halimbawa lang nakakausapin mo siya na maayos na, I just want, for fun, no strings attached. Paano kung after nun kumalat? Di ikaw pa napahiya kasi team leader ka eh. So, it's really hard to delve into something na in a professional setting. Mas maganda talaga magdumi outside. Kaya ako ever since in my, ganap hairstry, sa mga paglalandi hairstry, never talaga sa office. Kahit na maraming umaaura. Never. Yan. So, yun lang yung sa akin. Pero kung serious naman ito, go for it. Wala namang kaso ang age gap, wala namang kaso sa Lalo na kung ang mostly naman ng BPO company ay very much open with LGBTQ. So, I think okay lang yun. Pero kung yun ng pangkaratan lang, it's a no for me. Mas exciting kayo. Sharing! Worried lang ako na baka masira siya. Living for the drama. Hindi. Pero consider mo yung what will happen Kahit after. pa namang chismis sa office. Yung halimbawang, minsan nga meron dyan, may asawa na. O talks to, may asawa na, tas aurahan ka. Yung aurahan ka na as if wala siyang asawa sa labas. Yung casual lang sa kanila. Tas ako nagugulat ako, totoo ba to? Tas ba ang kakapal ng mukha? Tapos, may magugulat ka. Uy, inaaurahan ka pala ni Hala, paano mo nalaman? Alam mo yung ganong pagkalat, ang bilis-bilis. Kasi it also happened to me. Oo. So, ayoko lang na mangyari sa'yo kasi I also work in such environment. Pero, gano'n ba ka fresh si Mark? Yung pala yung assessment. So, at saka, Mr. Big, bilang nasa contacts, ay, alam mo naman yung Baxters. DM mo ako. Charing ka! Walang di pala. Pakimit nga si Mel, baka ikaw na ang the one. Para walang drama. Oo nga. Tsaka okay din ng mga medyo older guy kasi parang Ikaw ba what to consider plus minus? sa edad. Oo, sa age. My God. Siguro mga 10 years lang. 10 years plus, minus, younger. Younger, siguro mga 3 to 5. Ako siguro minus 5 plus Hindi ko na 20. kaya yung more than, hindi ko kaya yung 20. Feeling ko, ako na yung kikilos after such Uy, time. grabe, 50 lang yun, Ilan lang. ka na ba na? 34? 34 na din ako by this episode airs. Uy, 50. Carry, go. 54. Hindi ko kaya. With, ako go, push yun. Depende kasi kung Basta tumitelag pag go. basta mga George Clooney levels go. Yung mga ganong kapogi. True. Yung mga Ian Veneracion. Minus ko siguro minus 5. Ganyan ako. Max ko na yung minus 5. Pero pag yung mga, Diyos ko na yun, may Ayoko na nagtuturo ano yun? May nag-message sa akin, 22. Wiz, cancel. Ayoko nung, Trial, bigyan mo nito. Bigyan mo si Lulu. Uy, Wiz, ako bigyan. Ang gagamit pala siya. Ayan. So, yan, Mr. Big, bala, malaki, matanda ka na. Lapit ka na mag-senior, alam mo na yan. Oo, Charis. makikinarang sa discount. Kaya mo na yan, Diyos ko, day. Correct. Tsaka, okay na yun, laban mo lang. True. Ayan. So, yun lang ang ating Dear Bex for today. So, Yes. ngayon, let's go to the part kung saan tayo nag-share ng ating mga pet peeves at mga kung ano-anong mga eksena. So, ito ang aking meltdown at ang Jonas Brothers, tagal may delay po.
Sorry. Nakalimutan ko yung meltdown. Naalala ko na. Sobrang hindi ko carry yung mga songs na less than 3 minutes. Bakit? Parang, paabutin mo naman ng 3 minutes to consider it a full song. Yung mga 2:30 So, lang. parang feeling ko na naimba ka dun sa isang kanta ni Dua Lipa na na sobrang ikli. Meron siya yung Anything for Love na parang bitin. Oo, true. Parang Bitin, feeling ko interlude lang siya for the lalo na next pag song. maganda yung songs, like, ano ba, isang chorus. Actually, nabitin ako doon kasi ang ganda-ganda nung Anything Diba, for isang Love. chorus pa, o kaya dagdag pa ng bridge. Oo, diba, aabot yan ng 3 minutes. At 3 minutes man lang. Gawin yung 7 minutes or 10 minutes. Pero parang Taylor Swift. Exemption yung mga interlude. Kasi dun sa Cowboy Carter tsaka sa Renaissance, may mga kanta dun na alam mong transitional Interlude song lang siya. siya. Oo, so hindi mo siya talaga papakinggan para pakinggan mo siya. Parang kailangan mo siya if you wanna listen the entire body of work. Oo, yung kay Dua kasi meron talaga na nag-iisa na sobrang ikli. Yung Anything for Love, nabitin talaga ako. Parang, interlude ba to or song talaga? Or nagre-ready siya for part 2 nito? Parang gano'n. So, Kaya get pahabain, it naman. pahabain nyo 3 minutes para to consider it a full song. Ganyan. Ikaw naman, ang Jonas Brothers. So, machika ko lang another story time. Lakas Oo. mo ka TikTok. So, recently, we went to Mall of Asia and then yung pangalan ng restaurant niya is Wow Cow. So, ito yung Anli Kineso na parang Korean, gano'n, na hindi ko maintindihan kasi nga Chinese siya pero parang Korean yung atake. So, Saka Asian Fusion. oo. Asian fusion. Tapos, ang nababother lang ako kasi kung sa mga ganyang restaurant na alam mong Asian or Korean, okay lang sa akin makinig. Kunyari, pag Korean, yung mga K-pop K-pop. song, okay lang sa akin. Pero yung sa kanila, hindi ko talaga maintindihan. As in, Chinese full on. Tapos, alam mo yung concert pa, nakantahan. Tapos may mga, may mga fans pa sumisigaw. Basta, live siya na Live recording track or something. Tapos wala akong maintindihan kasi nga full on Chinese siya from start to finish. As in, nakakaumay siya, nakakasira ng mood. Parang kung ako yung may-ari ng restaurant siguro, mag-instrumental na lang ako. Oriental. Oo, o di kaya love song na Chinese, kahit di ko maintindihan, sige guba sa maganda. Kasi meron naman magaganda talaga na, na Chinese song. Pero yung gano'n na, hindi talaga ako makarelate, rak-rakan Chinese, gawin natin, di ba? Sa ulo. Masakit sa ulo. Hindi, kaya, yun lang naman. Pero maganda naman yung place. Yung music lang yung hindi ko nagustuhan. So, yan ang ating mga, rant. Yes. Siyempre, after mag-rant, meron tayong learnings. And ang ating gets ko na. Yes. Ayan, ako ba muna? O, ako naman, parang Sige, ikaw naman. Na-gets ko na, as someone who just turned 34, ang learnings ko, okay lang tumanda. Parang as I get older, mas, dati kasi Kung gigil ka kaya. dati worried akong tumanda. Kasi Ay, totoo. feeling ko, papalapit ako sa chick pie. Pero ngayon, okay lang. Parang natatanggap ko na yung, ganun talaga, that's life. And, wala kang choice kundi parang, to live it, and love it, and laugh it. Ano daw? Live, laugh, love. Ayun, so yun aking learnings. Gets ko na okay lang. Aging is okay. Yeah. Ako naman, gets ko na it's okay to try alternative medicine. So, chika ko lang, 'di ba? Kasi 'di ba, in the past episodes, I've been talking about my frozen shoulder. It's been hard. And then actually, to be honest, kung i-research nyo kung gaano katagal yung recovery niya, it would take 18 months minimum to 24 months or more pa. Depende kung ano Bago yung progress mo, fully bago talaga fully heal, bago mo talaga siya magalaw ng bongga. So ngayon, I have a friend na client ko din before na gusto mong patay. Na nagsuggest na i-try ko naman daw ang acupuncture. Actually, nung unang araw na nagka-problema ako sa frozen shoulder, nung na-ER pa lang ako, sinuggest niya na yon na parang, try mo nang gumaw doon, baka naman after nun maging okay ka. Kasi kasi ginagawa daw niya yun monthly, as in once a month. Tapos okay naman daw siya. Tapos, alternative medicine. tapos ako, parang hindi ako nakinig sa kanya. Parang hinayaan ko lang. Tapos ang nangyari nun, sabi ng doctor sa akin, you have to go through PT sessions. PT session is like 12 sessions, 3 times a week. So, nakakapagod to mga Bex kasi 4 weeks ko tong ginawa pabalik-balik. Alam mo, after 11 session of PT, parang wala namang ganap. Nag-improve, but it's very slow improvement. Gusto ko yung yan.
Stethoscope. Inhale. And May then, halak ka, B. and then, nag-PM ulit sa akin yung client ko na friend ko. And then, she said, sinagot ko na yung acupuncture mo, go ka na lang doon by ganitong date. Eh di gumawa naman ako. Ay, after talaga. After talaga ng session, gagalaw ko na siya back and forth. Parang nawala agad. So, parang instead of going through the recovery of 18 months, parang nagawa ko lang siya in one day. Naka-recover ako agad. So, parang joke, diba? So, let's be open to trying things. Hindi naman masama. Ito po ay isang Chinese medicine. It really helped me to be better. So, I think hindi lang naman siya for frozen shoulder and the likes, but it's for your overall holistic being, well-being. Holistic? Oo, kasi ang naging sa akin is yung stagnant nga daw, yung blood flow. So, after matanggal ng mga needles, I feel so much better. Parang normal na ulit. Pwede na ulit masaktan. Hindi masakit? Oh my gosh. Para lang siyang langgam. Kasi maninipis nga yung needles eh. Ilan yung ginamit? Ang dami. Parang isang botelya yun. Kasi parang naka-disinfect. Siyempre, nasa loob siya ng bottle. Tapos, meron sa ulo, meron din dito. Meron sa head? Kasi lahat ng tinutusok niya connected sa kung saan may problema. Yeah. Ngayon, tinusok din niya ako dito sa right hand ko. Ito daw ay connected sa tummy ko. Wala akong sinasabi, pero alam niya na nagkaka-acid reflux ako. So, somehow, connected siya sa, sa frozen shoulder. Oh. Yung mga ganun. So, ang daming underlying problems. Diba pag normally, when you go to check up, you're just focused on one thing. Ano ba yung chief complaint mo? Headache. Okay, yun lang pag-uusapan nyo. Pero with him, cuticle yung doktor. Sareng. medyo under seniority na levels. Papatusok ka. Pero fresh siya, hindi siya halatang onders. Parang si, Mr. Big. Char. Siya pala yun. Tapos, nung kami ito sa acupuncture session ko, we just didn't talk about my frozen shoulder, but we talk about everything. Kumbaga parang tinatanong lang niya ako, tapos sasagot ako, yes. Paano mo nalaman? Yung ganon. Kasi never naman ako nag-open eh. So, ayun lang mga Bex, let's learn to try other things. Ayan. So, isang episode na naman, isang Wednesday na naman ang ating na napagtagumpayan. Ano daw? Oo nga. At sana marami po kayo natutunan at sana nakarelate kayo sa story ni CJ, ni Mr. Big. At kung meron kayo sa kanilang mga advice, i-share nyo na sa amin or i-post nyo sa Spotify kasi usually may mga question naman doon na you can post at mababasa naman yun ng ating mga listeners na nagsulat sa atin. At kung may story kayo, send nyo lang po. Truly. Sabi ni Sam last episode anong pangalan ng letter sender natin last week? Steve ba yun? Hindi, si Steve yung si John. Sabi niya, get a hold of yourself daw, sabi ni Sam. Oo nga, nagagalit na naman si Sam. Basta ayaw daw niya ng mga ganyang kirida. Huwag mo akong matere-tere. Ayun. So, yan. Kayo, sulat na din kayo sa amin kung meron kayong mga Hindi lang to puro problems. Kung meron lang kayong gustong i-share or whatever, pwede din. Anything under the sun naman po, pwede po. Kung gusto nyo video, kung gusto nyo voice note, push. Oo, para ma-feature kayo, tas comment na lang kami. Oo, correct. Ayan. And again, very, very, very thankful kami sa inyong lahat at sa mga sumusulat. Sure. More to chika ng Dear Bex. Sa correct. susunod na linggo ulit. True. And thank you for listening and for watching, if you're watching. And actually, marami nakikinig lang kasi sa mga karu. Sa mga karumbanggi sila nakikinig and parang karamihan ng mga karu wala pa ng video sa Spotify. So, talaga? So, audio lang. So, hindi nyo nakikita anong ginagawa ko ngayon. Well, hindi nyo nakita yung pagsistethoscope ko sa Kay Lulu. Chares. Ayun. Don't forget to follow us on Facebook, on our social media accounts. Ayan. Para stay updated kayo. And if you wanna be anonymous and ayaw yung sa mga social media idaan yung sulat nyo, you can email us at bexterspodcast@gmail.com. I-subject nyo lang Dear Bex para pa-prioritize namin buksan. Kala mo naman dami nag-i-email sa email natin Correct. Pero ayun, looking forward for your stories and more chikahan tayo sa Dear Bex sa susunod na episode. And kung may questions kayo, we are also open to answer questions. Yes. Ganyan. So, yun lang. Thank you. Rate our podcast 5 stars. And
Yun lang. Yes! Happy, advance weekend. Taro, malapit na. Kapit lang. Malapit na July biyernes. na naman. Diyos Oo ko. nga. God. So fast. Sa So ulo. furious. Arte, okay. Alright. Ayun lang. See you next week sa Baxters. Bye. Bye. Always be kind. Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxters on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.